We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ako naman po si Ivy Saunar Gasang. Nagkaharap na ang pamilya Camilon at si Police Major Alan De Castro sa Regional Internal Affairs Service 4A kaninang umaga. Gumugulong na rin ang kasong administratibo at kriminal laban kay De Castro ayon sa CIDG Calabarzon. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Ivy, eksklusibong nagkaharap na sa kauna-unahang pagkakataon ang pamilya Camilon at ang police major na itinuturong umano'y karelasyon ni Catherine Camilon sa Regional Police Office sa Calamba City, Laguna kaninang umaga. Pasado alas 9 ng umaga kanina nang magsimula ang pre-hearing conference sa pagitan ng pamilya Camilon at si Police Major Alan De Castro, ang pangunahing suspect at itinuturong karelasyon umano ng nawawalang guro at beauty pageant contestant na si Catherine Camilon. Isinagawa ang conference upang makapag-usap ang dalawang partido hinggil sa kasong administratibong isinampa ng Regional Internal Affairs Service 4A laban kay Major De Castro. Ayon sa CIDG 4A, mas mabigat ang inihaing kasong administratibo laban kay De Castro. Itong admin proceeding na ito ay basically nire-resolve to within 30 days. So, substantial evidence lang ang hinahanap dito. It is classified as grave offense dun sa aming admin procedure to. If he will be proven guilty for violation of this conduct unbecoming of a police officer, 60 days to 6 months suspension, minimum penalty yan. 1 rank demotion, medium yan, at of course yung maximum dismissal from the police service. Umaasa ang CIDG 4A na mahahanap na rin nila ang driver bodyguard nitong si Jeffrey Magpantay na itinuturo ng mga saksing nagmamando sa paglilipat ng dugo ang katawan ni Catherine Camilon mula sa sasakyan nito patungo sa pulang SUV. Personal na rin kinausap ng Regional Chief ng CIDG 4A ang pamilya ni Camilon at tiniyak ang mabilis ang pagresolba ng kaso. Hinihintay pa rin kasi nila ang opisyal na dokumento mula sa Camp Crame na naglalaman ng resulta ng isinagawang DNA profile matching ng ina ni Catherine at ang mga nakitang hibla ng buhok at blood sample sa natagpuang pulang SUV. We welcome the development, but as the lead investigating unit sa kasong ito, we are yet to receive the official document declaring nagkaroon ng match sa DNA samples na binigay ng Camilan family. 2 weeks minimum yung itatagal na examination, but considering very technical, lalong-lalo na doon sa sampling sa blood samples. We're still awaiting for the official document. Matatanda ang November 13 ang isampa ng CIDG 4A ang criminal case laban sa mga suspect sa pagkawala ni Catherine Camilon. Ivy, hanggang sa ngayon, umaasa pa rin ang pamilya Camilon at ang mga otoridad na makikitang buhay ang nawawalang beauty pageant contestant. Balik sa'yo, Ivy. Maraming salamat, Denise Abante. Nakiisa sa malawakang tigil pasada ang ilang jeepney drivers na miyembro ng Manibela sa Batangas ngayong araw, November 22. Naritong report ni Hazel Alviar. Sa huling araw ng tigil pasada ng transport group na Starter Piston, siya rin namang unang araw ng ikinasang 3 araw din na transport strike ng grupong Manibela.
Tutol din ang grupong manibela sa Jeepney Modernization Program ng gobyerno. Ang ilang mga tsuper sa Bawan, Batangas nakiisa sa malawakang tigil pasada. Ang aming rutang Batangas City Bawan ay ayon sa planning ng Bawan ay mayroon kaming 800 plus na may prangkisa at 179 lang na modern jeep ang mabibigyan. Ay abot ng 600 plus ang mawawalan kami ng hanap buhay kapag natuloy ang jeepney phase out. Ang mga pasahero nahirapan sa pagsakay papasok sa trabaho at eskwela. Sa Batangas City papapasok ang estudyanteng si Jean at dahil walang masakyan, nahuli na siya sa kanyang klase. Wala po masyadong jeep na nadaan. Ano po ang klase ko ngayon? 10:30, 10:29 na. Kanina pa ako nandito. Ang ilang mga jeepney naman na tumuloy sa pamamasada, hinarang ng mga kapwa-tsuper na nagwewelga at hinimok na sumama sa kanila. Walang magagawa kung pinapatigil Di susunod na lang sa mga pangkaramihan tsaka sa mga kasamahan din pati. Kaya kami nakikiusap na kami ay samahan ninyo para marinig tayo sa itaas na tayo ay nangangailangan ng tulong. Dahil hindi kaya ng kakauntian. Talaga ngayon ay dapat sama-sama. Nakantabay naman ang kapulisan sa lugar para matiyak na matiwasay ang sinasagawang transport strike. Sinisikap pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuha na ng payag ang LTFRB Region 4A hinggil dito. Magtatagal ang tigil pasada ng grupong manibela hanggang Biyernes, November 24. Kami po ay humingi ng paumanin kung kayo ay walang masakyan dahil kami po ay walang katiyakan ang aming hanap buhay. Kasama si Kel Ravaca, Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Tumagilid ang isang cargo truck na naglalaman ng 800 sako ng feeds sa pakurbang bahagi ng kalsada sa Batangas City kung saan 2 ang sugatan. Posible namang dahilan ng pagtagilid ng truck ang overloading ayon sa TDRO. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Mahaba ang pila ng mga pasaherong patungo sa Ibaan Rosario at Tinga Itaas pasado alas 6 ng gabi kagabi sa bahaging ito ng barangay Tinga Itaas, Batangas City. Ito ay dahil wala pang jeep na nakabalik sa terminal matapos tumagilid ang cargo truck na ito na naglalaman ng nasa 800 sako ng feeds sa nasabing lugar. Nasakop nito ang isang linya ng kalsada na nagdulot ng pagbigat sa daloy ng trapiko. Ayon sa Transportation Development and Regulatory Office Batangas o TDRO, mula pa sa lungsod ng Kalakaang truck at patungo sana sa Masbate nang mangyari ang insidente. Ito pong nasabing 10-wheeler cargo truck ay overloaded. Dapat 10,000 and 20,000 lamang. Ngunit sa ating pagtatanong, sa ating pag-iimbestiga ay lumalabas na 800 sako ng feeds na 40 kilos ang bawat isa. Na mahigpit ang apprehension ay pinapatupad sa startle at hindi siya makakapasok kung ganoong overloaded yung kanyang karga. Kaya minabuti siguro ng driver na dumaan sa bahagi ng Tinga Itaas. Agad nilapatan ng paunang lunas ng mga responding otoridad ang driver at pahinante ng truck na nagtamo ng mga sugat matapos ang aksidente. Nailipat na rin ang ilan sa mga lamang sako ng feed sa isang delivery truck. Alas 10 ng umaga kanina nang maitayo sa tulong ng isang backhoe ang truck na pansamantala munang iginilid sa kalsada. Isinisisi naman ang truck driver ang aksidente sa ginagawang kalsada sa lugar. May iniwasan din umano siyang kasalubong na sasakyan. Bali kaya naman siya ng truck, kaso lang talaga yung kalsada madam, medyo lang talaga. May kasalubong ako na kutsi, hindi ko naman pwedeng tumbukin yung kutsi kasi pag na-lost brake ako, maano ko siya, kaya iniwasan ko siya ng bahadya. Yun lang, tumama yung ko sa gilid, kaya biglang tumagilid. Ayon sa TDRO Batangas, ito na ang ikapitong major incident sa lugar simula noong Enero hanggang kahapon. Umaasa sila na kapag natapos ang konstruksyon nitong kalsada ay mababawasan ang insidente dito sa Barangay Tinga Itaas, Batangas City. Pagtitiyak naman ng Department of Public Works and Highways na tuloy-tuloy ang pagawain at inaasahang matatapos ito bago pumasok ang taong 2024. Kalaghatian ng buwan ng Oktubre noong nakaraang taon ang sinimulang gawin ang pagsasaayos ng kalsada na may habang 40 hanggang 50 kilometro. Medyo maanong gawin siya dahil nagwa one way. Hindi ang workers. Nakatubaraan. Paulit-ulit na paalala ng mga otoridad ang pag-iingat at iwasan ang pagdaan sa lugar kung kargado at overloaded.
Korbada yung daan, madilim lalo na sa gabi. So maging maingat tayo sa pagmamaneho. At doon nga, gaya na nabanggit ko kanina, doon sa ating mga truck drivers at maging sa drivers ng ating mga ibang sasakyan, magkarga lamang tayo ng naaayon sa takdang capacity nang sa ganun ay maikaiwas tayo sa mga ganitong aksidente. Kasama si J. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Sugatan ng 3 katao matapos umanong suntukin, saksakin at hampasin sa Lipa City. Nagbabalik sa report si Denise Abante. Arestado ang 2 lalaking kinilala na sina Leopoldo Aumenta at Mark Reniel Javier, pawang mga residente ng Barangay Bulacnin sa Lipa City matapos pagtulungan umanong suntukin, saksakin at hampasin ng bat ang 3 katao pasado alas 11 ng gabi noong Linggo. Sa investigasyon ng pulisya, habang nagiinuman ng mga suspect na sina Leopoldo Aumenta at isang Don de Aumenta sa gilid ng kalsada, nasilaw umano ang 2 sa ilaw ng sasakyang minamaneho ng isa sa mga biktima. Sakay nito ang 2 pang katao na agad daw bumaba at nakipag-usap sa mga suspect ngunit nauwi sa alitan na nauwi sa sakitan. Magsisiuwian na daw po sila and pinagamit niya po yung kanyang van sa mag-asawa niyang kaibigan. Ngayon itong kanilang kapitbahay ay lumapit at nagkaroon po sila ng argument regarding po doon sa van. Nasisilawan sila doon sa light, sa ilaw ng van na iyon. Nagkaroon po ng heated argument, nagkaroon ng bugbugan, and then umalis daw po yung 2 nating suspects. Pagbalik po, may mga dala na po silang baseball bat, may kitchen knife, may bolo, tsaka butcher's knife. Sinubukan pa raw awati ng isa pang biktima ang mga suspect ngunit sinaksak din siya sa tagiliran. Matapos ang insidente, agad umanong tumakas ang isa sa mga suspect na si Don de Aumento. Habang nahuli naman ng pulisya si Leopoldo at Mark Reniel Javier na nagtangka rin umanong tumakas ayon sa pulisya. Kasalukuyan pang nagpapagaling ang mga biktima. Tumanggi nang magbigay ng pahayag ang 2 nahuling suspect na kasalukuyang nasa kustodiya ng Lipa City Police Station. Payo ng pulisya sa publiko Na kung pwede naman pong ayusin po yung mga conflict peacefully, ayusin po natin, and also po always seek po talaga sa authority. Always po kayong tumawag dito sa himpilan. Lagi po kaming open 24 hours para po ma-resolve po ang ganitong issues at hindi po maabot sa kung anumang mga incidents. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang mga biktima. Kasama si J. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Inilabas na ng DTI ang suggested retail price para sa Noche Buena items. Ang presyo ng ilang produkto tumaas. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Dahil nga sa pagtataas sa presyo ng ilan sa mga Noche Buena products, ang mungkahi ng DTI bumili ng mga naka-promo pack. Mahigit 1 buwan bago ang Pasko, ganito ang sitwasyon sa isang grocery store sa Batangas City. Maluwag at hindi siksikan ang mga customer. Karamihan, hindi pa aligagang mamili. Dahilan nila, wala pang budget pang Noche Buena. Hindi pa. Wala pang money. Hindi ko pa sure. Basta pag dumating na asawa ko, nasa kanya. Yung? Yung budget para sa Christmas. December 1 ang uwi niya. Sa inilabas na price guide ng Department of Trade and Industry o DTI para sa Noche Buena products, umaabot sa hanggang 15% ang itinaas sa presyo ng ilan sa mga Noche Buena items. Depende sa brand at unit ng produkto. Batay sa listahan, naglalaro ang presyo ng mula 169 pesos hanggang 898.50 centavos. Ang fruit cocktail mula 57.72 hanggang 293.86 centavos. Sa pasta spaghetti mula 30.95 hanggang 105 pesos. 23 pesos naman hanggang 124 pesos para sa elbow and salad macaroni. Sa spaghetti and tomato sauce mula 15.50 hanggang 103 pesos. Ang pagtaas sa presyo ng ilan sa mga ito, nakita na raw noon pang Pebrero. Epekto ng price increase ay ang pagsipa rin ng presyo ng mga raw materials. Yung packaging materials, medyo nagkaroon din ng increase. Ang labor power, may increase din siya. Including siyempre ang distribution cost kapag ka nag-increase sa power. Ayon sa DTI, mainam daw kung tatangkilikin ng mga consumer yung mga naka-promo pack o bundled item na mga produkto. Dahil malaking bagay na rin naman daw yung piso o higit pa na madidiskwento. Cost saving din to kapag ka yung mga product bundlings, makita nyo tuwing panahon ng Kapaskuhan or during the holiday season, kahit paano, may less pa rin ito na nai-enjoy ang ating mga consumer.
Sa mga susunod na linggo, nakatakdang mag-ikot ang mga tauhan ng DTI sa mga pamilihan para matiyak na nakasusunod ang mga tindahan sa itinatakdang presyo ng kagawaran. Ace, yung ipinapayo pa ng DTI, kung may budget din lang naman ay mamili na ng mas maaga para makaiwas sa siksikan, gayon din sa holiday rush. Ace. Maraming salamat, Paul Hernandez. Mga kapuso, bukas araw ng Huwebes, November 23, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa lungsod ng Tanawan at mga bayan ng Mataas na Kahoy at Mabini, Batangas. Magsisimula ito alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Bunsod ng relocation ng mga poste na maaapektuhan ng road widening projects ng DPWH at row clearing ng mga linya. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Tumagilid ang isang tanker truck at sumalpok sa pader ng isang feed mill sa Taal, Batangas. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Nakatagilid at wasak ang unahang bahagi ng tanker truck na ito ng madaanan ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog kahapon ng umaga. Bumangga kasi ito sa pader ng isang feed mill sa bahagi ng Barangay Lagile, Taal, Batangas pasado alas 11 kagabi. Ang feed mill caretaker na si Mang Dominador napalabas daw ng opisina nang marinig ang malakas na tunog ng pagbangga. Nung bag, sabing ganon, narinig ko grug 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 hanggang sa dinali niya na to. Kitang-kita ko ang bangga niya at saka yung bagsak nito. Tama-tama naman, nung pagkabangga nito, tigil din ang sasakyan ng pulis dyan. Pinunta nila yung driver. Sila na umasis sa kanya para mailabas. Sa investigasyon ng pulisya, galing sa Calacas City ang truck na nag-deliver ng gas kaya kakaunti na lamang daw ang laman ng tanker. Pabalik na raw sana ito sa bayan ng Santa Teresita nang mangyari ang insidente. Ang naging dahilan po, base sa interview sa driver, ay na-out of control siya sapagkat may iniwasan po siyang isang tricycle. Kaya po, para po maiwasan niya yung buhay daw na madamay, na mabangga niya, medyo nakabig niya at doon nga po, tinamaan niya po ay yung perimeter fence at saka gate po noong feed mills. Sa CCTV footage na ito, bahagyang makikita ang paparating na truck. Ilang segundo pa tumagilid na ito at bumangga sa pader ng feed mill. Sa kabilang bahagi naman ng kalsada mapapansin ang police mobile na nagpapatrol sa lugar kaya kaagad na narespondehan ang insidente. Naisugod sa ospital ang driver ng truck na sa ngayon ay patuloy pang nagpapagaling. Pasado alas 3 ng hapon, dumating na rin ang dalawang crane na nag-alis sa nakatagilid na truck. Sabi ng saksi na si Mang Dominador, madalas daw talaga ang aksidente sa lugar. Accident prone area ito, ma'am, kasi ang unang-una paliko tapos palusong, ang bibilis ng mga sasakyang gagaling sa taas. Kaya abiso ng pulisya sa mga motorista na maging maingat po tayo sa daan. Lalo na po yung ating tinatawag na bypass road sa Taal. Takaw tulin po yan. Maging maingat po tayo. At yun naman po mga tricycle, slow moving vehicle, hinihikayat po namin na kayo po ay doon dumaan sa parting kanan na bahagi. Sinisika pa ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang biktima. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Naitala ang 48 volcanic earthquakes kabilang ang 47 volcanic tremors sa 24 oras na monitoring ng FIVOC sa Bulkang Taal. Narito ang report ni Paul Hernandez. Payapa ang lawa ng Taal sa bahaging ito ng Barangay Halang, Lipa City, Batangas kaninang umaga. Nasusulit pa ng ilang residenteng makapamingwit ng isdang lulutuin. Sabay ang kalmadong kondisyon ng lawa sa maaliwalas na panahon kaya nababanaag ang hubog ng Taal. May ilang sandali nakita ang makakapal na ulap sa ibabaw nito pero agad ding nawawala. On their side, clear naman. And baka din sa side mo raw, may baka i-check na naman yun na isang. And then eventually, mag-dissipate. Sa 24-hour monitoring ng state volcanologist na FIVOC, naitala ang 48 volcanic earthquakes at 47 volcanic tremors. Volcanic tremor kapag tuloy-tuloy na pagyanig o vibration sa ilalim ng bulkan. Volcanic tectonic earthquake naman ang magkakahiwalay na lindol sa ilalim ng bunganga ng Taal. Ang mga seismic activity na ito, pawang nangangahulugan ng patuloy na paggalaw ng magma sa ilalim ng bulkan. Paglilinaw ng ahensya, bagamat tuloy-tuloy ang aktibidad, may hina lamang ito.
basically, kapag inisip lang sa tao, lahat yan volcanic escape. Yung volcanic tremors natin masyadong maliliit. Nakahati iba, hindi na namin mapaklat. Halos 5,000 tonelada pa rin ang huling nairehistrong volume ng sulfur dioxide o asupre na ibinuga ng bulkan. Hindi pa rin pinahihintulutan ng anumang water activity sa permanent danger zone. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Tinambakan ng San Beda Red Lions ang LPU Pirates sa score na 74-56. Narito ang report. Wagi ang San Beda Red Lions sa naging tapatan nila kahapon kontra LPU Pirates sa NCAA Season 99 Men's Basketball. Nagtapos ang laro sa score na 74-56. Kita sa simulan ng laro ang mahigpit na depensa ng parehong koponan. Sinimula namang makalamang ng San Beda Red Lions sa pagpasok ng second quarter. Nahabol naman ng Pirates ang score ng Red Lions sa pagsisimula ng third quarter pero agad ring binawi ng Red Lions ang kalamangan at hindi na muling binigyan ng tsansa ang Pirates na makahabol. Pinatawa naman ng technical foul si Jomel Puno ng Red Lions at JM Bravo naman ng Pirates matapos ang magkainitan sa playing court. Sa harapang Benil Blazers kontra EAC Generals, nakuha ng EAC Generals ang pagkapanalo sa score na 77-69. Nakuha agad ng EAC Generals ang kalamangan sa umpisa pa lang ng laro. Nagpantay naman ang puntos ng dalawang koponan bago magtapos ang first half, hanggang sa naagaw ng Blazers ang kalamangan. Muling nakabawi at nakuha ng Generals ang lamang na puntos sa huling quarter ng laro at di na hinayaang makabawi ang Blazers hanggang sa huling segundo. Samantala, abangan ang tapatan ng San Sebastian Golden Stags at Arellano Chiefs na susundan ang bakbakan ng San Beda Red Lions kontra Letran Knights. Tutukan yan Biyernes, November 24, simula 1:30 ng hapon, live sa GTV. Ivy Saunargasang, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, magsisimula na ang pagpapadala ng entries para sa Kapuso Bigay Premyo Panalo Season 8 sa November 25, 2023 hanggang February 2, 2024. Alamin yan sa report. Mga kapuso, mag-uumpisa na ang Proof of Purchase promo ng GMA, ang Kapuso Bigay Premyo Panalo Season 8. Pwedeng magpadala ng entry sa mga mamimili o sari-sari store owners at may chance na manalo ng malalaking papremyo dahil almost 8 million pesos ang ipamimigay at almost 1,000 winners ang pwedeng manalo. At sa unang pagkakataon, ang grand prize, 1 million pesos cash, tax-free. Magsisimula ang official sending of entries sa November 25, 2023 at magtatagal hanggang February 2, 2024. Bukod sa participating Mercury Drug branches, pwede na rin maghulog ng entry sa GMA Regional TV and radio stations nationwide. Mag-ingat sa fake news, fake Facebook accounts or scam texts. Tutok lang sa GMA o bumisita sa official Facebook page www.facebook.com/GMApromos at promos.gmanetwork.com/GMApromos para sa kumpletong mechanics at announcements. Ivy Saunargasang, Balitang Southern Tagalog. Good news mga kapuso, naghahanap ang Kapuso Network ng Master Control and VTR Automation Engineer, TV Transmitter Technician, Electromechanical Engineer, Satellite Systems Engineer, Junior Media Asset Management System Support Engineer at iba pa na makikita sa inyong TV screen. Para sa kompletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Patay sa pamamaril ang 26 anyos na janitor sa Sariaya, Quezon. Ang suspect patuloy pa ring pinaghahanap. Tutukan yan sa report ni Paul Hernandez. Hindi na nakauwing buhay si Carlo Hilado ng Barangay Concepcion, Palasan, Sariaya, Quezon nang tambangan siya sa bakanting loteng ito gabi nitong Lunes. Batay sa investigasyon, pauwi na galing sa trabaho ang 26 anyos na janitor. Posible umunong inabangan siya sa lugar ng gunman saka isinagawa ang pamamaril. Tama ng bala ng caliber 45 sa ulong ikinasawi ng biktima. Along the way from there to sa kanilang bahay ay
maaaring nga doon nga po siya inabangan o binaril po. Kung pagbabatayan ang tama sa ulo ni Carlo, malapitan umanong isinagawa ang pagbaril. Tinitingnang anggulo ng Sariaya Municipal Police ang personal na galit umano ng salarin sa biktima. May person of interest na raw sila sa krimen pero hindi na ibinigay ang iba pang detalye tungkol dito. Kasalukuyan po kaming nagipag-ugnayan din sa kanyang pamilya at sa kanyang nagtatrabahuan upang sa ganun ay mabibigyan pa natin ng ibang linaw ang ating mga lead natin. Sinisikap pang makipag-ugnayan ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog sa pamilya ng nasawi para sa kanilang salaysay. Ikinakasa na ang follow-up investigations ikatutugis ng sospek. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, kahit walang bagyo o sama ng panahon, magiging maulan pa rin sa ilang bahagi ng bansa. Patuloy pa rin umiiral ang hanging amihan at shear line. Ang shear line ay ang pagsasalubong ng mainit na hangin mula sa karagatang Pasipiko at malamig na hanging amihan. Kapag nagkakaroon ng convergence ang magkaibang hangin, nabubuo ang makakapal na ulap na nagdadala ng pag-ulan sa mga apektadong lugar. Partikular na makakaapekto ang shear line sa Southern Luzon, Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Base sa datos ng Metro Weather, may pag-ulan sa Mindoro Provinces at Quezon. Posible naman ang malalakas na ulan sa Palawan. Maging handa sa posibleng pagbaha o landslide. Uulan naman ang Visayas at Mindanao. Mga kapuso, bukas araw ng Huwebes, November 23, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa bayan ng Ibaan at Taysan, Batangas. Magsisimula ito alas 8:30 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Bunsod ng konstruksyon ng mga tapping pole at conversion ng mga linya, kalinsabay ang paglilipat ng mga poste na maapektuhan ng mga DPWH road project. Nakalikom ng 1 million pesos si Isabel Daza para sa inabusong kasambahay na si LV Vergara. Samantala, excited na si Sparkles Kimson Tan sa kanyang role sa Lovers Liars. Narito ang report ni Hazel Alviar. Personal na iniabot ng aktres sa si Isabel Daza ang cheque 1 milyong piso sa kasambahay na umano'y minaltrato ng kanyang mga amo sa Occidental Mindoro na si LV Vergara. Napanood daw ni Isabel sa balita ang nangyari kay Nanay LV kaya lumikom siya ng donasyon mula sa kanyang mga kaibigan at followers. Sa kanyang video, pinasalamatan din ni Isabel ang lahat ng mga nag-abot ng tulong. Mapapasabak sa daring role ang sparkle actor na si Kimson Tan sa Lovers Liars. Sa nasabing serye, magkakaroon ng love triangle sa pagitan nila ni Lian Valentin at Christian Vasquez. Makikilala siya dito bilang si Kelvin Chong, isang arogante at iniisip lamang ang sarili. Nagulat daw si Kimson pero excited rin daw siya dahil first time niyang gagawa ng daring role. Samantala muling sasabog ang galit ni Pretty dahil sa babae ng kanyang asawa habang ang grupo ni Calvin makakaharap na si Black Rider. Ang mga eksenang yan abangan mamayang gabi sa Black Rider pagkatapos ng 24 oras. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Mga kapuso, 33 days na lang, Pasko na. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.